infinite God in Yes, our Lord. hearts, in our Yes, lives, O Lord. God. Yes, Lord God, pagsamasamahin man ang lakas ng mundo, Yes. walang katulad ng kalakasan mo. Amen. Pagsamasamahin man ang kapangyarihan ng mundo, wala pa ring tatapat sa kapangyarihan mo. Opo, Panginoon. Pagsamasamahin man ang pag-ibig naming lahat, hindi kailanman masusukat ang pag-ibig mo sa aming lahat. Salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ay Diyos, wala kang katulad sa puso't buhay po naming lahat. At patuloy nais po namin itaas ang tanging pangalan mo mula sa kalagitnaan ng iyong mga anak, tanging pangalang Jesus ang madadakila. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa umagang ito na napakahalaga na tayo po ay magkakasama every Sunday to worship our God sapagkat ang Diyos natin ay tunay na makapangyarihan at walang katulad ang ating Panginoon na sinasamba. At every time na tayo po ay nag-gathered in the name of Jesus, patuloy na hayaan po nating dumaloy ang kapangyarihan ng Panginoon sa puso't buhay po nating lahat. Na tayo po ay nag-expect ng something great that will happen sa buhay po nating lahat. Do you believe na kapag ang isang tao ay may expectation sa God, something good, something great, something glorious will happen in your life? As we enter this place, alam po natin, we have an expectation from our God because expectation is always the breeding place for the miraculous. And I believe, kapag po tayo ay patuloy na nakasandig sa ating Panginoon, miracle will happen in your life. Amen? Who needs miracle today? Na tayong lahat po ay nangangailangan ng himala ng Panginoon. Patuloy ng himala ng Diyos ay maranasan po natin sa umagang ito. Even as we partake of this communion element, let the spirit of miracle continue to touch us all as we prepare ourselves for this communion. Sapagkat isang bagay po, katotohanan, the grace of God is overpowering us. Ini-empower tayo ng biyaya ng Diyos upang ang biyayang ito ay tunay na lumukob sa buhay natin at makaranas tayo ng mga dakilang himala mula sa ating Panginoon. This time po, let's prepare ourselves as we partake of this communion element. Tayo po lahat ay ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap po natin ng mga elementong ito. Let us just bow down before our God. Dakilang Diyos at aming Ama, salamat po sa time na ito that we can truly, Lord God, expect great things from you sapagkat our God is a great God. Panginoon, sa oras na ito, katagpuin mo ang bawat puso ng iyong mga anak at hayaan mo mga dakilang himala na nanggagaling sa kalangitan ang maranasan namin. And Lord God, the greatest miracle of all is a transformed life na tunay na binago mo kaming lahat. And even the needs sa buhay ng bawat isa, it will naturally come sapagkat you are the God of miracle na nasa buhay namin, O God. Thank you, Lord, for what you will do today as we partake of this element. In Jesus' name, amen. May I request the elders of the church to please come forward and distribute the element.
and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory, oh, yeah, and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may have her young, a place near your altar, O Lord Almighty, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house, they are ever praising you. Let's lift up this element. Father God, thank you, Lord, for giving us the assurance. Even the sparrow has found a home, and a swallow a nest for herself, because she came near your altar, O God. In your holy presence, God, there's peace, there's joy, there is miracle, O God. And Lord, we receive the greatest miracle of all, the transformation ng buhay po naming lahat. And we will continually receive great miracles from our God because you are a miracle-working God. Thank you, Father, as we partake of this element. We thank you in advance for the miracles, Lord God, na tatanggapin namin sa iyo mula sa iyong kapangyarihan. In Jesus' name, amen. Lord God, salamat po. Dahilan sa makapangyarihang banal mong dugo, kami, Panginoon, ay nakakalapit ng may kalayaan. At mayroong pagtitiwala na tumugon kayo sa panalangin ng iyong mga anak. At sa umagang ito, nagpapasalamat kami higit sa lahat sa kapatawaran ng aming kasalanan dahilan sa iyong makapangyarihang banal na dugo at kami ngayon ay tinawag mga anak ng Diyos. Salamat po. In Jesus' name, amen. Bless this, Father God, worship service continually, and may your Spirit touch us all. In Jesus' name, amen, amen, amen. Robin.
Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati niyo po ang inyong mga katabi, kapatid, na first time niyo rin nakita for 1 week, na tunay na napakasarap na magsama-sama ang mga anak ng Diyos. Thank you that the Lord has given us another Sunday of worship, sapagkat ang Diyos ay kikilo sa ating kalagitnaan. Because God will work and will move in our midst. Ano ang dapat na maging attitude natin in serving and worshiping God? Tayo po ay patuloy na we will worship God with reverence and awe because our God ay tunay na narito sa ating kalagitnaan. Siya ay kakatagpo, kikilo sa ating lahat. We will discuss ang isang issue sa buhay nating lahat, when the brook dried up. Kapag natuyo ang brook sa buhay po natin, ang ilog ay natuyo, na as if para bang no way out ka sa mga problema mo, parang natuyo ang mga inaasahan mong pag-asa, parang wala ka nakikitang mangyayaring maganda sa buhay nating lahat. But you know what? There's something na great that will happen sa buhay po nating lahat. Kaya nga, when the brook dried up, what will you do? Kapag ang brook o ang ilog ay natuyo, ano ang gagawin natin? What kind of problem are you struggling most? Anong klaseng problema ang nag-struggle ka ng higit sa lahat ng klase ng problemang mayroon ka? Meron po ba kayong mga problemang dinaanan na nag-struggle kayo so much sa problemang iyan? Meron ba kayong dinaanan problema na matindi ang dinadaanan yung struggle emotionally, mentally, and spiritually? Meron po bang matinding problemang dinaanan na kayo? Sino po dito ang meron ng matinding problemang dinaanan sa buhay na ito? As we grow old, alam po natin habang tayo umiidad, meron tayong mga dinadaanang matitinding problema. Di ba? Yung mga young people, hindi pa ganoon, pero may ibang kabataan na talagang dumadaan sa matitinding problema. Pero habang ikaw ay umiidad sa mundong ito, nare-realize mo sa buhay na ito, hindi lahat ay bed of roses. Hindi lahat ay talagang bed of roses. There will be thorns sa buhay nating lahat. At merong mga problema na pag dumaan sa buhay mo, you can consider it the most terrible problem in your life. At yun po ay maraming mga tao dumadaan. Maraming mga tao, iba't iba ang pananaw o response sa problem. Iba't iba ang pananaw, iba't iba ang response sa problem. At ang isa sa mga common problem ng mundo ay yung kapag siya'y dumaan sa matinding kagipitan. Yung pagdaan sa matinding kagipitan, eh minsan talagang nahihirapan ng tao, especially pag dumadating na yung mga emergencies in life. Yung mga emergencies sa buhay, na yung pambayad sa ospital, pambayad sa doktor, matitinding kagipitan, mga overdue bills na talagang patong-patong, na minsan ang hirap ng taong mag-cope. Para ang hirap niyang lagpasan, at the same time, eh merong insufficient funds na talagang ang dami mo dapat bayaran pero insufficient ang funds mo sa food, sa iyong mga sabi nga pambayad sa eskwela, sa electric bills na yan, at yung mga things na mga necessities sa pamilya, sa bahay, lahat ng yan ay talagang dinadaanan ng maraming tao. Hindi man lahat, pero dumadaan ang maraming tao dyan. Pero yung iba naman na may sufficient funds, iba naman ang problemang dinadaanan, physical naman. Na yung health nila ay naapektuhan kahit na sila ay may pambayad, pero ang kalusugan ay talagang dinadaanan sila ng matinding problema, iba't ibang problema. Kaya nga po, sa iba't ibang tao, iba't ibang pananaw sa pagharap sa problema, at pag dumadating yan, eh napakahigit sa lahat, medyo maiiwasan tayo yung takot at pag-aalala. Sapagkat yan ay number 1 na dumadating sa buhay ng tao, yung takot at sobrang pag-aalala, na kung saan kapag yan ay dumadating sa buhay ng tao, napakahirap na lagpasan. At ito ay kinakailangan matutunan natin higit sa lahat, sumandig sa ating Panginoon, sapagkat everything sa buhay mo at sa buhay ko, we are so concerned sa future, sa mga darating. Kaya nga, minsan ang mga tao, dumadating yung mga problema sa physical, sa karamdaman, na kung saan sumasabay yung wala kang pambayad sa ospital, pambayad sa doktor, at sa iyong bangko, libreta de bangko, wala kang deposit na naidadagdag, puro withdraw ang nangyayari sa'yo. Marami akong naririnig
na yung kanilang yung libreta de banco ay wala silang deposito kundi puro withdraw ang kanilang nararanasan. Paubos ng paubos ng paubos na minsan iniisip nila hanggang kailan kaya ito malapit na tong maubos. Yan po ang mga nagaganap sa maraming mga tao ngayon. Kaya nga, diyan natin makikita, hindi madali ang mabuhay sa mundo pero salamat, meron tayong kapital sa mundong ito, our faith, because our God is in control. Napakahalaga po natin ito sa buhay natin sapagkat those things na aking binanggit na problema, it can distract our faith. Pwede ma-disturb ang iyong faith at hindi lang ma-distract o ma-disturb ang iyong faith, it can destroy even our faith kung hindi tayo maingat. Is your faith already struggling? Ang pananampalataya mo ba ay nag-i-struggle? Kanina may binanggit si Kuya Robin, faith proof. I don't know, isa word yata dyan, faith proof. Ang sabi ko nga, dinagdagan ko ng another F, yung faith proof. Yung fire proof tayo dapat, na dumaan man tayo sa apoy. At fall proof tayo, yung bumabagsak ka na, hindi mo pa alam paano ka babangon. Kaya nga dapat ay meron tayong talagang, sabi nga shield sa buhay nating lahat. And who is the greatest shield nating lahat? Walang iba, kundi ang Diyos. Kaya nga every time, problems are knocking, kapag kumakatok na mga problema, isa lang ang sasabihin mo sa Panginoon, Lord Jesus, please open the door. Di ba? Lord Jesus, please open the door. Kapag kumakatok na ang maraming problema sa buhay mo, na talagang ayaw mo nang buksan sapagkat alam mo, problema ay dumadating, sabihin mo na agad, Lord Jesus, please open the door. Tayo po lahat ay tumayo. Let's open our Bible sa 1 Kings chapter 17. Nung last week, pinag-aralan natin itong unang 1 to 7 verses na kung saan tayo po ay patuloy na kinakailangan mag-enlarge ng ating faith room. Ano pa ang ating i-enlarge? The 3F that you have to enlarge every day because sabi nga problems will surely come. Ano ang faith room? Favor room? Feast room. Kinakailangan i-enlarge natin yon. Now, napakalaga, meron din tayo sa saraduhan na room sa buhay nating lahat. Anong room yun? Fear room, frustration room, and failure room. Tandaan nyo po yun, ha? Okay. Ang gagaling ng mga kapatid natin. Palakpakan nyo nga yung mga matatandain. Praise God. Napakalaga sa buhay po natin. Let's open our Bible and let's read together hanggang sa last verse nitong ating babasahin. Let's read verse 7 hanggang 27. Let's start. Sometime later, the brooks dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, Go at once in Zarephath at Sidon and stay there. I have commanded a widow in that place to supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, And bring me please a piece of bread. As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die. Elijah said to her, Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel says, The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land. She went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. Sometime later, the son of the woman who owned the house became ill. He grew worse and finally stopped breathing. She said to Elijah, What do you have against me, man of God? Did you come to remind me of my sin and kill my son? Give me your son, Elijah replied.
He took him from her arms, carried him to the upper room where he was staying, and laid him on his bed. Then he cried out to the Lord, O Lord my God, have you brought tragedy also upon this widow I am staying with by causing her son to die? Then he stretched himself out on the boy 3 times and cried to the Lord, O Lord my God, let this boy's life return to him. The Lord heard Elijah's cry, and the boy's life returned to him, and he lived. Elijah picked up and the child and carried him down from the room into the house. He gave him to his mother and said, Look, your son is alive. Then the woman said to Elijah, Now I know that you are a man of God, and that the word of the Lord from your mouth is the truth. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Na dito po ipinapakita sa atin ang isang great event sa buhay ni Propeta Elijah. Bagamat si Elijah isang propetang nasanay sa himala ng Diyos. Siya po ay sanay na makita ang mga dakilang himala ng Diyos. Napakasarap bang masanay tayo na makita ang himala ng Diyos? In our very own eye, makita natin kung paano siya magmumove sa buhay ng bawat tao na ating nakakasalimuha. And I believe in these last days, the outpouring of the Spirit ay talagang mararanasan natin. Kapag bumuhos ang banal na Espiritu according to Joel chapter 2:28, I think, ang sabi nga ay diyan makikita natin yung pagbubuhos ng Espiritu Santo ay mararanasan natin ang mga dakilang himala. Si Elijah bilang isang propeta ng Panginoon, siya ay talagang nakaranas ng matitinding himala mula sa ating Panginoon. And then, diyan natin makikita na bumula doon sa Kerit Ravine. Nang sabi ng Panginoon, go to the brook at the Kerit Ravine, and the brook, doon ka iinom, at yung raven na aking inutusan, magdadala sa iyo ng meat, ng bread, mula sabi nga kalangitan, at ito ay morning and evening, dadalan ka ng uwak. Na dito ay pinakita sa atin si Elijah bilang isang lalaking kilala niya ang Diyos. At kapag sinabi ng Diyos, pinaniniwalaan niya agad. Kaya nga napakadaling mag-action siya sa sinasabi ng Panginoon. You know what? If you know our God in a deeper way, and if you had an encounter with God, it's so easy for us to move and act according to God's word. Sapagkat yun po ang dapat nakasanayan nating lahat. Hindi natin basta dapat kasanayan lang ang makita ang mga himala, pero higit sa lahat, masanay tayo na kapag narinig natin ang salita ng Diyos, naniniwala agad tayo at tayo ay may action because faith without work is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay na pananampalataya, sabi doon sa James chapter 2. Na dito po ipinapakita sa atin, napakalaga po yung uri ng pananampalatayang ipinapahayag natin sa Panginoon. Sapagkat nung lahat tayo ay tumanggap sa Lord, we receive that gift of faith. Subalit, yung gift of faith ay may iba't ibang level na tayo'y dinadaanan. Merong nursery, grade, sabi nga elementary ang iyong faith, at high school, college, nag-MA na yung faith mo at nag-doctorate na ang iyong faith. At dito po makikita natin, as we walk with our God, habang araw-araw lumalakad tayo sa Diyos, ang ating pananampalataya ay in-establish niya. At makikita natin dito, hindi yun sa tagal natin sa pagiging Kristiyano, hindi yun sa ating tagal sa paglilingkod sa Lord, kundi yaan ay pinagbabasihan yung everyday walk with our God. Na ini-establish ng God ang ating pananampalataya because all of us, we are enrolled in the school of faith. Tayo nag-enroll sa school of faith. Ngayon, kamusta? Nakaregister ka ba sa school of faith? Lahat tayo dapat naka-enroll in the school of faith. Sapagkat nung tumanggap tayo sa Panginoon, the school of faith ay nag-enroll tayo at lahat tayo ay nile-level up ng Diyos ang ating pananampalataya. And with that school of faith, of course, mag-e-enroll ka rin dun sa school of hard knocks. Merong mga pagsubok na dadaanan. Mas parang ang sarap pakinggan, oy, naka-enroll yata ako sa school of faith, pero iniiwasan ko yung school of hard knocks, ayoko niyan. Ayoko ng pagsubok. Sino po dito ang gusto mong tumaas ang antas ng faith mo? Lahat po ba tayo? Gusto natin tumaas ang antas ng faith? Sino rin po dito naka-enroll ngayon sa school of hard knocks? Ha?
na may mga pagsubok na dinadaanan. Sino po dito ang talagang nandun ka sa paaralan ng pagsubok? Siguro lahat po tayo naka-enroll sa School of Hard Knocks. Dito po makikita natin, bagamat si Elijah ay dakilang propeta, one of the, sabi nga, greatest prophets ng Panginoon sa Elijah, walang tigil siyang tinuturuan ng Panginoon until the last breath ni Elijah. Tinuruan siyang manampalataya ng todo ng Panginoon. Alam ni Elijah na siya ay hindi mamamatay. Alam ni Elijah yun. Alam ni Elijah yun. Kaya nga alam natin yung sitwasyon ni Elijah na sinundan siya ng kanyang tinuturuan sa Elisha, na kung saan alam ni Elijah yun, na talagang siya hindi mamamatay. Lalakad lang siya from Jordan to Gilgal, na mga dinaanan niyang lugar at hindi niya alam kung saan siya, pipick upin ng Panginoon, irarapture siya ng buhay. Pero sabi niya kay Elisha, anong gusto mo, Elisha? Ba't ka sunod na sunod sa akin? I want your anointing. You will see and you will receive my anointing kapag nakita mong ako'y umalis. Alam niya yun. Grabe ang kapahayagan ng Diyos sa kanya. Siguro ang pinaka-greatest event sa buhay nating lahat bilang mananampalataya, bukod sa ating kaligtasan na alam natin may katiyakan tayong pupunta sa langit, yung alam mo na ang tinig ng Diyos ay talagang dinig na dinig mo sa puso mo. Sino po dito, you want your spiritual heart ay laging, the spiritual ears of your heart will become open. Yun ay pinakamalaga na laging bukas ang spiritual ears ng ating mga puso. Namitay nga ang puso natin na pakinggan natin ang sinasabi ng ating Panginoon. And then, after this, sabi nga sa Kerit Ravine, noon ay sabi ng Panginoon sa kanya, inorderan ko na ang raven to feed you, morning till evening. And now, sabi nga dito, after some time, the brook dried up because there had been no rain in the land. Wala nang ulan dun sa lupain. Kaya nga this time, another level ng pananampalataya ang papasukan ni Elijah. At sa iyong pananampalataya, sa dinadaanan mo, may isasangkot ang Diyos sa buhay mo. Naniniwala ba kayo, in your level of faith, in your walk with God, may mga taong isasangkot ang Panginoon sa buhay mo para ang iyong pananampalataya ay maging contagious na talagang mahawahan mo siya ng pananampalataya mo. Kinakailangan, kung meron tayong ipapahawa sa tao, our faith. Ang pananampalataya mo na kapag nag-rub elbow ang iba sa iyo, napadikit ang iba sa iyo, they will experience so much faith in their hearts because nagkaroon siya ng, sabi nga talagang pagdikit sa iyo. Na ibig sabihin dito, bawat Kristiyano, tayong po lahat, as we enrolled ourselves in the School of Faith, marami tayong hihilahin sa buhay natin na sila man ay mag-enroll sa School of Faith and they will start to have that faith kapag sila ay kumilala sa Diyos. Na sila ay enroll din nating lahat sa School of Faith. Kaya nga po, your faith is contagious at contaminating. Na kinakailangan maapektuhan natin ang mundo sapagkat that faith is like a fire in your heart. Ang pananampalataya mo ay katulad ng apoy sa puso mo na hindi mo basta ito mapipigilan. Na hindi mo ito maiiwasan sapagkat that faith is burning in your heart. And I pray that every Christian, we will have a burning faith to God. Na meron tayong isang klaseng pananampalataya sa Diyos na umaapoy na pananampalataya. Hindi basta pananampalataya, kundi umaapoy na pananampalataya. Katulad na sinabi ng isang kilalang lalaki when he see doon si John Edwards sa kanyang harapan as he preached the word of God. Ang sabi nitong lalaking to, si Benjamin, basta nakalimutan ko yung pangalan niya, ang sabi doon sa book na A Blaze for God, you know what? That faith of that man is so contagious because I can see him burning in front of me. Ano ibig sabihin dito as Christians? Kinakailangan makita ng mundo that you are burning in faith because you believe so much in your God. Dalawang kamay, nakasaludo sa Diyos. Yun ang dapat. Meron isang kamay pa lang nakasaludo sa Diyos. Tayo, ibang klaseng sundalo tayo, dalawang kamay ang nakasaludo sa Diyos. Habang nagmamarcha tayo towards our final destiny, dalawang kamay ang nakasaludo sa Diyos sapagkat we are called the sold out believers. Sold out tayo sa Lord. Na wala tayong kaduda-duda sa kapangyarihan ng ating Panginoon. No. Elijah was a sold out believer and I can tell you, dalawang kamay niya ang
ang nakasaludo sa Diyos. Sapagkat yun ang makikita natin how he obeyed and trust the Lord. You cannot trust the Lord na masasabi mo kung hindi mo kilala ang Diyos. And you cannot obey God if you are not trusting God. Kaya nga, magkasama lagi ito. Magkasama lagi ito. Now, ang sabi ng Panginoon dito, okay? Then the word of the Lord came to him, go at once. Pumunta ka kaagad. Ang Lord, kapag nag-utos, gusto niya sinusunod agad. Why? Delayed obedience is disobedience. Kapag sinabi ng Diyos, sumunod ka kaagad. Go at once, doon sa Sarephat. At ang sabi ng God sa kanya, inutusan ko na ang byuda sa lugar na yon na mag-supply sa iyo ng pagkain. Imagine ninyo, dalawang bagay ang inutusan ng Diyos para supplyan si Elijah ng pagkain. Of all the birds, uwak. Di ba? Sa lahat ng ibon, uwak pa. Ang uwak parang dirty bird. Di ba? Carnivorous yan. And then, isa pa, ang isa sa inutos kay Elijah, yung byuda ang magsusupply ng iyong pagkain. Imagine niyo sa panahon ng Old to the New Testament, pag byuda yan, ang byuda ay sinusupplyan ng pagkain. Naalala nyo sa Acts 7? Yung mga widows, sila yung inalagaan ng mga apostles, disciples na pakainin yung mga widows na ito, na yung may supply sila ng pagkain mula sa mga disipulo. Okay, kaya nga, parang imposible. Kaya nga ang Diyos ay gumagamit ng strange way para ikaw ay supplyan. Kasi misa, nakasandig tayo, alam mo naman, kaya naman nagkaroon ng sagot yung aking problema. Kasi ako gumawa ng paraan, umutang ako sa Bombay. O kaya naman ako nagkaroon ng sagot sa problema, bigla ako nagkatrabaho. O kaya ako biglang nagkaroon ng sagot sa aking problema, kasi ang nanay ko o ang biyanan ko nagbigay ng pera. Di ba, misa, maraming ganon. Pero hindi napapansin ng tao kung ano man ang naging source ng iyong tugon, galing sa Diyos yan. Amen? Kaya nga, minsan ng God, gagawin niya, He will answer your prayer in a very strange way para makita mo, it's not anybody else in your life, but it's the Lord ang gumawa ng paraan para sa'yo. Sino dito ang nakaranas na gumawa ng paraan ng Diyos para sa'yo? Kaya nga napakasarap na panampalatayanan ng Lord. From these verses, ang sabi nga po, pumunta ka kaagad at inutusan ko na ang byuda na ikaw ay pakainin, na sabi nga dito, ikaw ay papakainin niya. Ano ang pinapahayag sa atin? Number 1, if we experience na ang brook natin nagda-dry up, na minsan ang ilog ng supply, ng pangangailangan ay natutuyo na, o minsan lahat ng mga bagay sa buhay mo parang wala ka ng source, wala na completely, na parang nasaid na ang lahat ng paraan mo para ikaw ay talagang masuplayan. You know what? When the brook dried up, remember to look up. Amen? Many times tuturuan tayo ng Diyos tumingala sa Kanya. Sapagkat many times, kapag may nangyayari pa't nagagawa tayong paraan, nahihirapan tayong tumingala. Pero kapag tayo natutong tumingala sa Panginoon, sapagkat nakikita natin ang ating source ay tuyo na, that's the time the Lord will force you to look up. Sapagkat ang Diyos ay tinuturuan tayong manampalataya sa Kanya. Number 1 na dapat makita ng Diyos sa atin. 1, if the brook is drying up, rise up and be calm. Tumayo ka at huminahon ka. Sino po dito ang minsan hindi madali sa'yo ang huminahon pagka may problema? May lalaki at babae, pag may problema, nagiging nagger. Totoo ba yan, to some? Na minsan daldal ka ng daldal kasi may problema ka? Ang tahimik nyo, wala kayong problema. Sino pa dito minsan natetempt kang magsalita pag may problema ka? Ha? Alam nyo, minsan sa counseling po, ang dami mong nakakausap iba't ibang tao. May mga times, pababayaan mo lang siya magsalita. Yung mga talagang ang speed ng salita niya, 800 words per minute. Tapos wala ka nang masabi, kundi makikinig ka lang, okay.
Tapos natapos ang counseling, nag-pray ka na, okay lang ang nasabi mo. Bakit? Kasi gusto niyang mag-pour out ng kanyang problema. Tayo po ba kapag may problema, gusto mo may bubuhusan ka ng problema mo, may papasahan? Wala. Sino na dito ang nakapagpasa ng problema sa iba? At sino dito ang pinasa mo automatic sa God? Oh, amen. Both yan naman gagamitin ng Panginoon. Kaya nga, all we need to do when the brook starts to dry up, rise up and be calm. Tumindig ka at pumayapa ka at kumalma ka sa Panginoon. Sapagkat yun ang kailangan natin, sapagkat pressures and stresses will cause you to panic. Magpapanik ka. Ilan na kaya ang mga taong na-ministerahan ko, nagpapanik attack? Na may mga panic attack sila, hindi nila alam paano, ano itong nararamdaman nila. Kaya nga dyan natin makikita na kinakailangan tayo po ay talagang kumalma. Sapagkat kung tayo matataranta, napakahirap na mangusap ang Diyos sa ating lahat. Do you know somebody na merong problema na marunong kumalma? At do you know somebody na kapag may problema, hindi mapakalma? Meron ba kayong parehong kilalang ganon? May kalmado at merong natataranta. Wala kayong kilala? O meron? Meron. Ngayon, alin kaya sa ratio ng 1 to 10 ang mas marami? Natataranta o kumakalma? Natataranta. Di ba? Yun na lang sa sunog, kapag may sunog, sa totoo lang, sa taranta niyan ang nahuhila at naliligtas mga basahan. Hindi ba? Na hindi naliligtas yung mga talagang dapat iligtas, basahan ang nadadala. Kaya nga bakit? Ano reason? Natatarante. Kaya nga yung iba naman sa sunog, akala anak niya ang kanyang binuhat, yung palaunan, yung anak ay nasunog. Dahil nataranta. Kaya nga dyan natin makikita na napakalaking disadvantage na tayo po ay talagang hindi natin mahandlean with care ang ating emotions at ang ating mind kapag tayo dumadaan sa problema. Pakisabi mo sa katabi mo, when you are facing a problem, be calm. Maging kalmante po tayo. Sapagkat yun ay parang kumbaga hindi mo madaling gawin pero it can happen sa ating lahat. Sapagkat our minds, our heart can easily be distracted sa mga things, sa mga ating dinadaanan. Hindi madaling magkalmante kung hindi mo kilala ang Lord. Pero madaling kumalmante pag kilala mo ang Diyos. Kaya nga, sabi ng Panginoon kay Jehoshaphat when he was facing a problem together with the, sabi nga, nation Judah, be calm, be still, and know that I am your God. Ang sabi ng Panginoon to Jehaziel, para sabihin kay Jehoshaphat at sa bansang Judah, pumayapa kayo at alalahanin niyong ako ang inyong Diyos. Kaya nga, madaling sabihin pumayapa, pero iba yung kaduktong, ako ang inyong Diyos. Kapag kilala mo ang Panginoon, papayapa kang madali sapagkat may Diyos tayong lahat. Amen? Malaki bang advantage at asset mo, katangian mo, na may Diyos tayong lahat? Amen. Praise God! Sapagkat with all these troubles and battles na tayo hinaharap, we can become. Tayo po ay madaling kumalmante sapagkat alam natin, the Lord is in charge, the Lord is in control. Calmness of the Spirit is not that easy. Pero pagka tayo po ay talagang binuhusan ng kapangyarihan ng Panginoon, kaya mong kumalmante. Sapagkat normally, distracting things will happen sa iyong mind, sa iyong thoughts, sa iyong damdamin, na magiging uncontrollable na ang isip mo, ang iyong nararamdaman, kapag pinabayaan mo na ang iyong problema ang sumakay sa iyo. Naintindihan niyo po? Alam niyo po, ang problema minsan ay talagang tinutungtungan ng tao. Hindi ang tao ang tumutungtong sa problema. What will happen kapag ang problema nakatuntong sa iyo? Imbes na ikaw ang nakatuntong sa problema. Saan ka kaya dadali ng problema ang nakatuntong sa iyo? Saan? Dadaling ka kaya sa mapayapa? Yes, dadaling ka sa mapayapang lugar. At doon sa lugar na yon, lalagyan ka ng RIP. Rest in peace. Kaya nga dyan natin makikita na hindi madali nakalmantihin ang ating espiritu, ang ating puso kapag tayo may problema. But if we know our God, alam natin gaano man kalaki ang problema, kakayanin mo.
Sapagkat problem should not be a stumbling block to you, but this should be your stepping stone towards your God. Na mapapalapit tayo sa ating Panginoon. Amen? Sino dito, yung problema ginamit ng Diyos para mapalapit ka sa Lord? May mga tao, pag dumadating ang problema, napapalayo pa sa Diyos. Kalugihan ang lumayo sa Diyos. The more na you have problem, the more come closer to your God. Draw near to God, and He will draw near to you. Resist the devil, and He will flee from you. Sabing gano'n ng James chapter 4. Lumapit ka sa Panginoon, lalapit siya sa iyo, at tanggihan mo ang kaaway, at siya'y lalayo sa iyo. Sapagkat so much thinkings and worries ay magdudulot ito ng sobrang kalungkutan sa espiritu mo. Alam ba niyo may mga taong umingiti pero mapait ang ngiti? Tingnan niyo nga po ang inyong katabi, baka mapait na ang ngiti niyan. Ha? Sapagkat may mga taong kahit ngumiti, mapait na ang ngiti dahil sa sobrang problemang dinadaanan na sa buhay. Kaya nga dyan natin makikita, kinakailangan matutunan natin higit sa lahat ipagkatiwala. Look at David when he encountered the problem. Sa Psalm 6:6-7, naranasan ni David a man after God's own heart. Hindi niya itinago na talagang na siya ay talagang naapektuhan ng problema. The natural, natural na experience natin, kapag dumadating ang problema, yes, nalulungkot ka, pero hindi naman ibig sabihin, ikaw ay malunod na sa lungkot. Iba yung nalungkot ka sandali, pero iba yung ikaw ay sumubsob na sa kalungkutan. Iba yun. Kasi the natural flow ng tao, nalungkot ka, may problema. Pero hindi ibig sabihin, bumabad ka na sa lungkot. Hindi pwede. Sapagkat alam natin, there is hope in Jesus. 6:6-7, ito ang sabi ni David. Basahin natin. I am worn out from groaning all night long. I flood my bed with weeping and drench my couch with tears. My eyes grow weak with sorrow. They fail because of all my foes. Si David, the man after God's own heart, ang sabi niya, ako ay talagang, sabi nga, ay talagang nanlupaypay na sa kakaiyak na talagang bumahanan ng luha ang aking higaan, ang aking, sabi nga, higaan, bumahanan ng luha. Ako'y nanghina sa kalungkutan. Nakakapanghina ba ang kalungkutan? Ha? Yes. Minsan, hindi mo namamalayan. Bakit ka nanghihina? Hindi ka kulang sa vitamin, hindi ka kulang sa Enervon C. Kulang ka sa pagtingala sa ating Panginoon. Alam nyo, pag hindi tayo maging maingat sa paghandle ng problema, manghihina talaga tayo. Na talagang maiiyak ka sa problema. Kaya nga sabi niya, I am worn out from groaning. Talagang umiiyak na siya sa kanyang problema. Gabi, sabi niya, flood my bed with weeping. Umiiyak siya ng gusto, grabe yung pag-iyak niya. Na kung saan si David, the man after God's own heart, naranasan niyang overwhelming sorrow. Can you identify yourself? Na-identify niyo ba ang sarili niyo? Sino na dito ang umiyak? Pakitaas nga ang kamay na hindi umiyak. Ha? At lulubog? Bakit? Kalukuhan yung sasabihin, ay ako macho ako, hindi ako umiiyak. Yan. Alam nyo, kaya hindi ka taka-taka, ma-heart attack yan pagka sinabi niya yun. Dahil lahat na makimkimin at talagang tinatago yung iyak, talaga naman, alam nyo, pinakamasarap iyakan ng Diyos. Sino na dito umiyak ka sa Lord? Hindi ka sasabihan ng Lord, tama na ha, naiinis na ako sa iyak ka ng iyak ha. Wala ka nang ginawa kundi umiyak. Di ba? Hindi gaganunin tayo ng Lord. Because the Lord is, sabi nga, ang lahat ng iyong tears ay inililagay ng Lord sa kanyang botelya. Psalm 56 verse 8. Iniipon ng Diyos ang lahat ng iyong mga luha sa kanyang botelya. Wow! Sino na dito nag-ipon ng iyak ng luha sa Panginoon? Ha? Ano? Sino na dito ang dami mong iniluha na? O yan, sabi ng Lord, record my lament, doon sa word ni David, list my tears on your scroll. Are they not in your record? Sa ibang version, are they not in your bottle? Baka yung iba dito, hindi naman ganyan ang bote, garapon ang iniiyak. O baka yung iba, drum na ang iniiyak. Alam nyo, napakasarap ba umiyak sa Lord? Ha? Yes! Napakasarap umiyak sa Panginoon. Nire-record niya ang bawat luha
luha mo. The Lord will never waste any tears from your eyes. Hindi niya sasayangin ang luhang iyan. Tinatandaan ng Diyos yan. Di ba? Kaya nga, salamat, may Diyos tayo nagmamahal sa ating lahat. Kaya nga, cast all your burdens on me for I care about you. Sabi ng Panginoon, 1 Peter 5:7. Ibigay mo lahat ng pasanin mo sa Diyos sapagkat siya'y nagmamalasakit sa akin, sa atin lahat. Kaya nga si Elijah, siya ay dinireksyon ng Panginoon, go to the widow, doon sa Sarephat. At kung paano ka pinakain ng uwak, papakainin ka ng widow na ito. Na dito po ay pinapakita sa atin ng Diyos ay talagang hindi siya magkukulang sa ating lahat. Crucial for us to hear the voice of God, especially when you are in problem. Especially. Sapagkat kinakailangan talagang marinig mo ang tinig ng Panginoon to encourage you kung ano ang dinadaanan mo. Ang natural minds natin ay many times confuse ito. Nako-confuse ang isip natin. Hindi natin alam ang gagawin. Tandaan nyo, hindi ka nag-iisa. Hari na ng Judah. Sinabi niya sa Diyos, I don't know what to do, Lord, but my eyes are upon you. Hindi ko alam ang aking gagawin, pero ang aking mga mata ay nakatingin sa iyo. Kayo po ba magsasabi ng totoo ngayon? Sa pagdating ng problema, hindi lahat ng problema alam mo ang gagawin mo. Sino po dito minsan nalito ka na sa iyong dapat gawin? Ha? Nakakalito ba minsan ang isip? Alam po ba niyo may limitasyon ang ating isip? Na minsan punong-puno na ang isip mo, pagod na ang isip mo sa kakaisip. Kaya nga sabi ko, napaka-bless ng taong hindi masyado nag-iisip, yung slightly use ang utak. Di ba? Talaga naman, wala namang masyadong iniindayan na parang yung kanyang mind ay talagang hindi napupuno. Pero yung mga palaisip, madalas ay punong-puno na ang isip. Pero may disadvantage din yung palaisip. Bakit? Pag ikaw'y palaisip, ano naaapektuhan sa palaisip? Kalusugan natin. Ha? Kagandahan mo. Kagwapuhan mo. Bakit? Pag ikaw ay isip na ng isip, mag-uumpisa ng tubuan ka ng wrinkles sa kakaisip. May mga taong, kahit hindi nakakunot, nakakunot. Napansin niyo yun? Nakakita na ba kayo ng taong, hindi dapat kumunot, pero nakakunot na? Yung may marka na dito, parang nakaganon. Talaga bakit po? Talagang isip na ng isip Kaya nga dyan po natin makikita na talaga ang isip natin ay talaga nag-absorb ng mga things sa mundong ito. And we need divine guidance from God. Sapagkat with the divine guidance ng Lord, it means divine provision, divine protection, and divine presence of our living God. Mararanasan natin yon. No. Kinakailangan, paano tayo magre-react? Kapag may problema tayo, react rightly and react positively. Mag-react tayo right at positive dapat tayo. Na alam natin there's hope in Jesus. Pakisabi mo nga, there's hope in Jesus. Kung may pag-asa sa Panginoon, bakit tayo nag-aalala? Oo nga, ano? Di ba? Kung may pag-asa sa Diyos, bakit tayo nag-aalala? Sasabihin mo naman, tao lang, ano? Kaya nga sabi ng Panginoon, do not worry. You know what? The word worry, do not fear, 366 times binanggit sa Bible, do not worry. You know what? Bakit ilang araw sa bawat taon? 365. Bakit merong 366? May reserba ka pag leap year. Imagine mo, bakit pag leap year ba, hindi ka na mag-aalala? Mag-aalala ka pa rin. Kaya salamat sa Panginoon. Grabe ang provision ng Panginoon sa atin. You know what? Ang Biblia, itong Bibliang hawak mo, kung may Biblia ka, itaas mo nga ito. Ano dala nyo? Cellphone? Itong Bibliang hawak natin, ito ay meron 7,000 promises from God. With the 7,000 promises from God, you can yield on those promises sapagkat He who promised will never lie. He will fulfill what He has said unto you. And every page of the Bible has a promise. God is so good in your life, in my life. Amen. Kaya nga, wala dapat tayong pag-isip
isipan pa na kung ano-ano na let us all be right and positive with the promises of God. Sapagkat ang nangako sa iyo hindi magsisinungaling, sabi ng Proverbs 23:19. Kaya nga po dyan natin makikita ang Diyos natin ay tunay na makapangyarihan. And we can take refuge in the shadow of God's wings. Na tayo po'y manganganlong in the shadow of God's wing. Kaya nga ang sabi ng Panginoon dun sa verse 91 ng Psalm, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say unto my God, you are my refuge, my God, in whom I trust. Sapagkat lahat po tayo ay kailangan natin ng Diyos moment by moment. Kailangan mo ba ang Diyos ngayon? Hanggang kailan mo kailangan ng Diyos? Hanggang kailan mo kailangan ng Diyos? Forever. Kaya nga sa totoo lang, sa Diyos lang ang may forever. Amen? Sa Diyos walang iwanan. He will never forget you. Hindi ka kakalimutan. He will never forsake you. Kaya nga dyan natin makikita napakabait ng ating Panginoon. Siya ay Diyos sa buhay nating lahat. Without any doubt, si Elijah ay sumunod, so he went to Sarephat. When he came to that town gate, a widow was there gathering a sticks, kumukuha ng panggatong. And then ang sabi niya, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? Inumpisa niya sa tubig. Pengi naman tubig para ako'y makainom. Tapos nung pagtalikod ng widow, siguro meron pa siyang mga extra tubig. Teka lang. Pakigawa mo na rin ako ng tinapay, ha? Doon parang nahori pa yung widow. Tinapay? Paano yun? Ang sabi nitong widow nito, as she was going to get it, he called, and bring me please a piece of bread. Bigyan mo rin ako ng tinapay. Diyan natin makikita na many times, akala mo, itong mga sitwasyon na ito, ano ito nananadya? Kita ng drought ngayon, walang pagkain. Pero you know what? When you are in your deepest need, na minsan, kailangan mo, that's the time, may ilalagay ang Diyos na circumstance sa'yo para ikaw ay matuto pang magbigay. Right? Yes. Dito po makikita natin na minsan, akala mo, tinutudyo ka ng Diyos, kita nang wala ako, meron pang pinadalang kailangan kong bigyan. You know what? That is a test of faith sa buhay nating lahat. A test of faith. Na kung saan minsan hindi mo alam bakit ka padadaanin ng Panginoon dito. At alam natin si Elijah ay secured sa ating Panginoon, kaya nga sumunod siya. The secret na tayo po ay masecure with our God, with all the trials na dinadaanan natin, seek His face. Hanapin mo ang Diyos. Hanapin mo ang Diyos. Isaiah 55 verse 6. Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Hanapin mo ang Diyos habang siya'y matatagpuan mo pa at tumawag ka sa Diyos habang malapit siya. Sapagkat ang nakakatakot na event sa buhay mo, ang Diyos ay laging nandyan, pero ang nakakatakot na event, kapag ang problema mo, nailayo ka na sa Diyos. Hindi lahat ng taong tumatanggap ng problema ay napapalapit sa Diyos. Marami mga tao, kapag may problema, lalong napapalayo sa Diyos. Na hindi mo napapansin, yes, the brook starts to dry up. Pero ang pinakamatinding na the dry up ay yung iyong kaluluwa at espiritu. Nauumpisahan ka ng manuyudin. Nauumpisahan ka na magkaroon ng restless spirit. Nauumpisahan ka na magkaroon ng unpeaceful moment in your life. Nauumpisahan ka ng mabuhay in sorrows and in sadness. Nauumpisahan ka ng mabuhay in misery. And then, that misery will lead you to your tragedy. Kaya nga, napakahalaga na sa buhay nating lahat, don't allow na kapag natuyo na ang brook in your life, sumama ka sa pagkatuyo ng brook na yan. Sapagkat marami mga tao kapag nagkakaroon na ng problema sa finances o sa whatever thing, sa problema, pati ang kanilang espiritu at kaluluwa ay natutuyo din.
And I believe, hindi natin papayagan ang kaaway na patuyuin tayo sapagkat from the river in His throne, ang sabi nga, the river of life will flow from the throne of your God and you will soak in the presence of our living God. And those who are thirsty and hungry for God, go to the river of life and you will experience the refreshing touch of our God and you will be revived in the midst of your problem. Yun ang pinakamahalaga. In the midst of your problem, you will be revived. Kinakailangan mag-revive tayong lahat. Sapagkat the number one enemy mo kapag ikaw ay dumadaan sa problema, ang iyong nararamdaman. Feelings. Nothing more than feelings. Bakit? Mandaraya ang nararamdaman mo. Kaya nga, kinakailangan, no! My God is alive. I know He lives. My Redeemer lives. Ako'y may pag-asa. At kapag sinasabi ni Satanas sa'yo, wala kang pag-asa, ipamukha mo kay Satanas, ikaw ang walang pag-asa, Satanas, sapagkat ikaw ay papunta sa bottomless pit. Ako'y papuntang langit. O ngayon, sino ang walang pag-asa? Ikaw. Amen? Eh bakit naman pag sinabihan ka ni Satanas, wala ka ng pag-asa? Oo nga, kawawa naman ako. O talaga naman, maawa ka na sa sarili mo. Ikaw naman, habang naawa ka sa sarili mo, humahaba na ang mukha mo sa pagkaawa sa sarili mo. Kaya lalabas ka ng kwarto, mukha ka ng kabayo. Eh humaba na mukha mo eh. Sa kakaisip ng problema. Eh, ano ang gagawin mo? Kaya nga, sabi nga, bakit ka isip pa ng isip? Matutulungan ka ba ng kakaisip? Why worry when you can pray? Amen? Kaya nga, pray. Pakisabi mo sa katabi mo, pray. Why worry when we can pray? Sapagkat God is an answering God. Before you call, I am answering you already. False security can shatter your dreams, can shatter your hope, can shatter your faith. Kapag tayo may false security, do not put your security in this world because the world is shaking. But your foundation is in God. We are standing on the promises of God, and He who promised is faithful until the end. Amen! God is good. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon sapagkat our security comes from heaven. And God promises great blessings to every one of us. But many of these blessings, kailangan may active participation tayo. And those who call unto the Lord will renew their strength. Mare-renew ang strength nating lahat. Kaya nga sabi dito ni David sa Psalm 34 verse 9 to 10, Psalm 34 verse 9 to 10, ito po ang malinaw na sinasabi ni David. He had been in the desert of his life, in the wilderness of his life. He had been in the greatest, sabi nga talagang drought in his life. Kaya nga, dito inalala ni David ang sinasabi dito. Ang sabi nga sa Psalm 34, 9 to 10, ang sabi po dyan, let's read. Fear the Lord, you His saints, for those who fear Him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Praise God! Hindi ka magkukulang ng mabubuting bagay sapagkat may takot ka sa Diyos at yung takot mo sa Diyos at yung pagsunod mo sa Diyos, pagtitiwala mo sa Diyos, susundo ng lahat ng pagpapala mula sa kalangitan. Sino na ngayon ang sumusundo ng lahat ng pagpapala? Abay, bakit 20% lang yata sumusundo? Kayo ba ay nagtataboy ng pagpapala o sumusundo? Kaya nga, lahat ng may takot sa Diyos, lahat ng sumusunod sa Diyos, lahat ng nananampalataya sa Diyos, may sinusundo tayong pagpapala mula sa langit. Amen? Kaya nga, as we, sabi nga talaga expecting that God will give us the blessings from heaven, anong klase? Ang iyong kamay habang ikay sumusundo. Open wide. Amen? Nung sinalubong niyo sa airport, ito si Ariel. Lahat ba kayo, nagawa pa kayo ng tarpaulin? Tapos nung nakita niyo na si Ariel doon, na bumababa, ganyan ba kayo? Ariel! Ganun ba? O sino dito? Ariel! Ha? Sino yung gumano ng kanyang kamay? Si Kuya Ron. Okay. Eh talaga ba, meron ba naman sumasalubong? Ariel! Tapos tumuntuwa ako, Ariel.
ba natutuwa? Spread wide your arms sapagkat yung inaantay mo ay dumating. Meron ba tayong darating na pagpapala mula sa langit? Ngayon pa lang, sabihin mo na sa Panginoon, Lord Jesus. Asan ang mga kamay nyo? Lord Jesus, we are waiting. We are expecting to receive the greatest blessings, miracle from heaven. Thank you, Lord. Amen. 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 Praise God. Sapagkat yun ang ating Panginoon. Number 2, rise up. Ang sabi nga po diyan, give me a glass of water and a piece of bread. Alam natin na may reaction agad tong babaeng to sapagkat siya'y kapos. As surely, sa verse 12, as the Lord your God lives, she replied, hambang nabubuhay ang iyong Diyos, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die. Wow! What a declaration. Dito po makikita natin, sabi nga, sigurado ako. Ang sabi, habang nabubuhay ang Diyos mo, binanggit pa, sigurado ako, habang nabubuhay ang Diyos mo, ako'y walang tinapay, only a handful of flour and a jar of, sabi nga, a little oil in a jug. At kayon ay ako'y magluluto na at mamamatay na kami. Ito isang pinaka-iiwasan natin. Kapag ikaw ay may problema, it's not the end of the road. Hindi yan ang end of the road. Or do not hold on to the end of the rope. Minsan, end of the road and end of the rope. Hindi pwedeng ganon. Sapagkat ang babaeng to, she was at the end of the road and at the end of the rope. Kaya nga sabi niya, kahit nabubuhay ang Diyos mo, huling pagkain na namin to. Pagkakain namin, mamamatay na kami. Wow, a hopeless person. Masisisi mo ba siya? May pananampalataya ba siya sa Diyos? Paano niya in-address si Elijah? As surely as the Lord your God lives. May pananampalataya kaya itong babaeng ito? Uy, kibo-kibo, nakaka-high blood dyan. As surely as the Lord your God lives. Ano sabi niya? Ha? Ano yun? Anong gusto niyo sabihin, mga kapatid? Hindi ko alam. Okay. Kaya niya in-address si Elijah, as surely as the Lord your God lives. May problem sa faith. May problem. Pwede niya sabihin, as surely as the Lord our God lives, I know I will have bread and I will have plenty of oil. Di ba? May problema ba sa faith ang babae? Yes. May problema. Pero sino ngayon ang magbibigay sa kanya ng hope and faith in God? Ha? Si Elijah. Tignan mo nga yung itsura na katabi mo, mukhang Elijah ba yan? Ha? Mukhang Elijah ba yan? Nahahawakan ka ng pananampalataya? Do we need Elijahs in our lives? That sometimes you are depressed, sabi nga, depressed, discouraged, and distressed. Do we need Elijahs? Ha? Yes. Kaya nga dyan natin makikita how. Ang sabi dito ni Elijah said, don't be afraid. Wow, what a beautiful answer. Can we blame this woman? Masisisi ba natin siya na sabihin, as surely as the Lord lives, huling kain na namin ito. Ha? Masisisi ba natin siya? Hindi. Bakit? Ang pananampalataya niya ay may problema. Pero pag ikaw ay nasa Diyos, tandaan mo, ang problema ay hindi kailanman magiging problema sapagkat faith can move mountains. Amen. Amen. Kaya nga, ito ang sabi ni Elijah, don't be afraid, huwag kang matakot, umuwi ka na. Do as you have said. But first,
make me a small cake of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land. If you hear that message from heaven, will you believe God? If you will hear the message from heaven, will you believe God? Much, much better answer. Alam niyo kung bakit? Your amen, 2 Corinthians 1:20, it's mean a yes to the Lord. Isigaw nga natin, if you believe you have a great problem now, do you believe God will answer you? Amen! Amen! Sapagkat yun ang gusto ng Diyos marinig sa ating lahat. Why? Rise up and be confident. Tumayo ka at magtiwala ka. Na magkaroon tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoon sapagkat God can do wonders in your life. Hindi natin masisisi ang babae sapagkat there was a great problem in her life and that was her faith. Kaya nga God will send somebody in your life to recharge, to energize, to empower your faith. Sapagkat kinakailangan natin maranasan isang klaseng pananampalataya na talagang susundo sa lahat ng pagpapala. It is so interesting to see how God will move. So interesting na makita mo paano kikilos ang ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay kakatagpo sa buhay nating lahat. Isang Diyos na sinasamba nating lahat. Katulad ng Diyos at iisang Diyos na sinamba nila Elijah, nila Abraham, nila Moses, nila David, nila Joseph, nila Isaac, nila Paul at nila Peter. Sapagkat iisang Diyos, He is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. He is the same yesterday, today, and forever. He is our God. Kaya nga dyan natin makikita makapangyarihan ng ating Panginoon na kumikilos sa buhay nating lahat. Sapagkat ang Diyos natin ay hindi magkukulang. Tayo pwedeng magkulang, pero ang Diyos ay hindi. All we need to do is to trust our God. The same miracle that had happened in the past, the same miracle that will happen in our generation now. Sapagkat we should respond to the miracle working God. Magre-respond tayo sa Diyos na gumagawa ng himala. Kung ang Sarepta woman na ito ay tunay na talagang sabihin natin na challenge, hindi siya magpe-prepare, pero nag-prepare siya. In a short time na siya ay sabi nga, na-associate kay Elijah, na-apektuhan ni Elijah ang pananampalataya niya. Sapagkat may convincing power behind everything na sinasabi ni Elijah. Sapagkat Elijah himself was so convinced that his God is so alive. Kahit na tayo may sinasabing Diyos, kung tayo mismo ay hindi convinced sa sinasabi natin, it will never affect other people. But if you are completely confident, convinced ka, committed ka, convicted ka, with the word of God that you heard that it's from God, then walang kaduda-duda yung sinasabihan mo, mananampalataya rin sa Diyos. People need the Lord. I believe people need the Lord. Kaya nga kailangan i-convince natin sila. And then with what he had said sa babae, na sabi nga niya, hindi ka mauubusan hanggang matapos ang tagtuyot na ito. Verse 15, ang sabi dito, for she went away and did as Elijah had told her, so there was food every day for Elijah and for the woman and for her family, for the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. In keeping, pakisabi nyo nga yung word na yan, in keeping with the word of the Lord is spoken by Elijah. Kaya nga po, napakalaga, the word of God is so powerful in my life, in your life, in the life of everyone. Kaya nga po, makapangyarihan ang salita ng Diyos sa buhay nating lahat. Faith is the step between the promise and the assurance. Ang pananampalataya ay hakbang sa pangako at katiyakan. Kaya nga kung tayo po'y nananampalataya, ito'y hakbang mo sa pangako at katiyakan na magaganap ang sinabi ng Diyos.
Ang milagro ay parang malayong mangyari kapag ang ating pananampalataya ay mahina. Kinakailangan palakasin natin ang pananampalataya natin every day. You know what? This can be your prayer as the disciples prayed to Jesus, Lord Jesus, increase our faith. Sino dito ang gusto mong increasean ng Diyos ang faith mo? Minsan gusto mo increasean ang sweldo mo eh. Pero you know what? Pag increasean ng Diyos ang pananampalataya mo, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life, and we shall dwell in the house of the Lord forever. Sabihin nga natin, increase my faith, Lord. Katulad ng sinabi ng disciple, Lord, increase our faith. Kailangan natin increase ng Diyos ang ating pananampalataya sapagkat faith is the step between promise and assurance. Kapag tayo ay may pananampalataya, you will have the spirit of obedience. Sapagkat makikita mo, masarap maniwala at manampalataya sa Diyos. Katulad ng lalaki doon sa Acts 3, noong time na sinabi nung lalaki yun sa Acts 3, doon sa verses na pataas doon, alms, 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 give me alms. Bigyan mo ako ng limos, limos, limos. Araw-araw ginawa ng Diyos ay talagang lalaki yun nandun sa beautiful gate humingi ng limos. Ang sabing ganon, dahil siya'y lumpo. Ang sabi ni Peter at ni John, silver and gold have I none, but in the name of Jesus, walk. Wala akong ginto o pilak, pero sa pangalan ng Panginoon, ikaw ay lumakad. And then, ang kanyang paa na hindi niya kailanman na ilakad, ito'y tikling na tikling, walang muscle, wala talagang lakas. Siya'y hinawakan at siya'y nanampalataya, tumayo siya at hindi niya sinabing, nakikita niyo ba lumpo ako? Never! But he believes that nung sinabi ng mga apostles ng Panginoon, silver and gold have we none, but in the name of Jesus, walk! He walked. And then he jumped. And then he praised the Lord. Amen? Kaya nga dyan natin makikita, many times akala natin ang kailangan natin ay silver and gold, but all we need to ask to God, Lord, increase my faith. Because with that faith, you will have the blessings that you need. Sino dito ang kailangan mo ng miracle from God now? Sino dito ang kailangan mo ng supply from God now? Walang imposible sa ating Panginoon. You have to stand up in faith. Never God will leave us alone in facing our battles. Sapagkat the Lord is just challenging our faith. If you have a problem, He is just challenging your faith. Rise up and be confident. Greater things are going to happen in your life if you only believe. Kapag ikay nananampalataya, God can do amazing things, wonderful things. He will create new things in your life sapagkat your faith can lead you to your greatest blessings. And lastly, diyan po ito, sabi nga, pagkatapos ng mga pagpapala, hindi tapos na ang sitwasyon. Ang sabi nga dito, ang anak ng babae ay nagkasakit at ito ay namatay. Ang sabi ng babae sa 18, kay Elijah, what do you have against me, man of God? Did you come to remind me of my sin and kill my son? Kayo ba'y dumating dito upang ako'y paalalahanan sa aking kasalanan at para mamatay ang aking anak o patayin ang aking anak? You know what? The Lord is so good to the righteous and the unrighteous. Pababayaan niyang sikatan ng araw ang masama at ang mabuti, at ang ulan ay pababayaan niyang ito ay ibuhos sa mabuti at masama. Pero hindi natatapos sa provision ang iyong pangangailangan. There must be transformation in your spirit sapagkat ang babae ito'y may problema sa faith at kailangan bago matapos ang drought, ang spiritual revival ang maranasan niya. And I believe many times akala natin ang problema lang natin ay financial. But you know what? Even physical. But the most problem ng tao ay spiritual. Kinakailangan ma-challenge ang ating kaluluwa, ang ating espiritu na talagang tumingala sa ating Panginoon. When the son died, naalala ng babae, nag-enjoy na siya sa provision, pero may isang mensahe ang Diyos. Kinakailangan makaranas siya ng kapatawaran ng Diyos. Sapagkat mismo sa bibig niya,
Ang sabi niya, "Man of God, did you come to remind me of my sin and kill my son?" Kayo ba'y dumating para ipaalala ako'y makasalanan at patayin ang aking anak? Marami mga tao sinusundo ng Diyos sa problema. Marami mga tao nakakakilala sa Diyos dahil sa problema. Marami mga tao nare-realize at na-acknowledge sa Diyos dahil sa problema. At ang isa sa mga taong yon ay ang babaeng ito. Nag-enjoy siya sa provision, pero gusto ng Panginoon, more than that ang maranasan niya. Nung time na namatay ang kanyang anak, naalala niyang makasalanan siya, at naalala niya na talagang ito ay talagang problema niya. Kaya nga nung time na iyon, ipinakita ni Elijah kung sino ang Diyos niya. Even when God has done great things and miracles sa buhay nating lahat, hindi ibig sabihin, free ka na sa mga trouble. Kapag nakaranas ka ng himala o mga pagtugon ng Diyos, it doesn't mean, pagkatapos ng mga great miracles mo, tapos na, wala ka ng mga problema. You know what? Sometimes, merong mas mabigat na problema at doon ka tuturuan ng Diyos na lalong manampalataya sa Kanya. The worst was yet to come dito sa babaeng ito. Pero isang bagay lang, ito'y magdadala sa Kanya ng hindi lamang provision ng God, kundi magkakaroon siya ng relationship with God. Yun ang mas mahalaga sa Diyos. At sa time na ito, si Elijah ay kinuha niya yung bata, "Give me your son." Elijah, sabi nga he took him from his arms, at dinala niya sa upper room, at doon ay hiniga niya sa kanyang kama, at siya ay nagsalita sa Panginoon, "O Lord my God, have you brought tragedy also upon this widow I am staying with by causing her son to die?" Ang Diyos kaya ay nagalit kay Elijah? Si Elijah ay nagsabi lang ng puso niya. And then, ang sabi, nag-stretch si Elijah ng kanyang sarili, inunat niya ang kanyang sarili doon sa bata for 3 times. He cried to the Lord, "O Lord my God, let this boy's life return to him." The Lord heard Elijah's cry, and the boy's life returned to him, and he lived. What do we need kapag ang problema ay bumibigat? Rise up and be calm. Rise up and be confident. And rise up, be courageous. Maging matapang ka. Tatagan mo ang iyong loob, sapagkat ang Diyos ay gagawa ng himala. Job 9:10, merong sinasabi si Job sa gitna ng mga pagsubok niya, na kinakailangan maranasan nating lahat. We need to depend on God alone, each in every trial na dinadaanan natin. Sapagkat we remember, ang sabi dito ni Job, he performs, lahat po tayo bumasa, he performs wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. Na siya ay nagpe-perform ng mga himala na sabi nga na hindi natin maubos maisip at hindi natin mabibilang. Kaya nga, God is doing something great every day. You are a candidate for God's miracle. Are you? You are a candidate for God's miracle. Amen. Sapagkat God will do something great sa buhay nating lahat. The bigger the need is, the bigger your God would be. The greater the trial, the greater the victory. Kaya nga, God doesn't want Elijah and this woman to have a limited view about him. Sapagkat gusto ng Diyos, hindi lang si Elijah ang makakita ng dakilang himala, kundi lalo na ang babae ito to challenge her faith in God. Elijah with his bold faith prayed powerfully, "Lord, let this boy live." And the boy lived. Great trials brought them great triumphs. Sapagkat God is alive. Amen? Ang Diyos ba ay buhay? Ang Diyos ba ay makapangyarihan? Ang Diyos ba ay dakila? Ang Diyos ba ay kamangha-mangha? Ang Diyos ba ay Diyos na makapangyarihan sa ating lahat? Tayo lahat ay tumayo. Ang sabi nga dito, "Now I know that you are a man of God, that the word of the Lord from your mouth is the truth." Na ngayon alam ko na ikaw ay talagang galing sa Diyos. Ikaw ay
galing sa Diyos. At ang sabi nga na ang yun sinasabi ay katotohanan sapagkat nakita ko at naranasan ko. We can have that unstoppable blessings, that unexpected blessings, that unlimited blessings, the supernatural blessings if we believe our God is the true God. Amen! He is the true God. Palakpakan natin ang Panginoon. He is the true God. Amen! He is the true God. Sapagkat meron tayong Diyos na sinasandigan sa buhay nating lahat. The Lord is a great God sa buhay nating lahat. Amen? Alam nyo, nalid ako ng Panginoon, pag-aralan natin ang buhay ni Elijah. Sa mga susunod na panahon, patuloy nating pag-aaralan. Hanggang daanan natin ang buhay ni Elisha. Sapagkat I believe, tayo po'y binigyan ng Diyos, blessed to be a blessings. Dahil tayo ay pinagpala upang maging pagpapala. Elijah was blessed by God, the raven and the widow fed him. Sapagkat gusto ng Panginoon, the Elijah's faith will become so, sabi nga, contagious to these people around him. And I believe the Lord will bless you so that your faith will become so contagious. Amen? Sino dito ang gusto mo, nakakahawa ka? Ha? Masarap ba, nakakahawa ang faith mo? Merong mga pananampalataya, hindi nakakahawa, nakakaawang pananampalataya. And you know what? As Christians, as believers of the living God, hindi nakakaawa ang faith mo because ang iyong sinasandigan ay makapangyarihan Diyos. Kundi ang pananampalataya natin ay nakakahawa sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay bumabalot sa ating lahat. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! As we sing and praise the Lord, those who need a miracle, just come forward and let God touch you right now. Jesus. Let Jesus touch you. Into your hands I commit again. Those who wants to be touched by the Lord and you need the touch of God and the miracle from heaven, just come forward and tell to your God, into your hands, Lord. Ikinukumit ko ang sitwasyon ko, I need you, Lord. Kailangan kita, Panginoon. Kailangan kita, Panginoon. Walang ibang ihipo sa akin, kundi ikaw, aking Diyos. Sapagkat the Lord is the source of all miracles in your life, in my life. Yes, Lord. Oh, Jesus, I believe everyone who has a need, you need to come forward and tell to your God, I need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Huwag kang mahiyang lumapit at sabihin sa Diyos, kailangan mo siya. Huwag kang mag-atubiling lumapit sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay gagawa ng kamangha-mangha sa buhay mo. Sapagkat meron tayong Diyos na talagang sinasandigan. He is bigger than any need. He is greater than any problem. He is mightier than any trials that you have. Our God is the God of miracle. Jesus. you're the reason Oh Lord that Jesus. I live, Oh Lord God. reason that I sing. Oh Lord God, we invite your holy presence. With all I We invoke, oh God, your touch to each and every one, oh God. Oh Jesus. I walk with you Yes, Lord God. wherever you will go. Oh Jesus. Through tears and joy, Oh, I Lord trust in you, and I will live Oh Lord God. Thank you, Lord Jesus. in all of your ways, your Lord God. promises Oh forever. Lord. Jesus, I Jesus. believe. Jesus, Oh, Lord I God. believe. We believe in you, Lord. We believe in your power. We believe in your grace. Jesus, We believe in your I mercy. belong We believe in your kindness. We believe in your love. Lord, You're we the believe in you, reason Lord. that I live, We believe in you, Lord. the reason that I Jesus. sing. Jesus, I believe. Jesus, I I believe. Jesus. Believe in
Amen, you. Oh Lord Jesus, Jesus. I belong. Amen, Lord God. Touch us, oh God. Touch us. Oh Lord God. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. With all Father God, in the name of Jesus, we thank you for this moment, oh God. That we know, Lord God, if our faith will arise, oh God, we can come and be confident and courageous whatever battles that we are facing. Because God is in charge. You are in control over everything. Right now, oh Lord God, we invite the spirit of miracle. We invite the spirit of faith to be upon each and everyone right now, oh God. Lord God, hayaan mong dumaloy ang kapangyarihan mula sa kalangitan sa bawat isang narito ngayon. And Lord, we want to touch your heart, oh God, with the spirit of faith. And Lord, as we lift up our hands to you, we will be touched by you, oh God. And thank you for the power that comes from on high will be upon each and everyone, oh God. Lord God, thank you for the miracle. Thank you for touching us, oh God. Let your spirit move in our midst, oh God. Let, Father God, your spirit touch us all. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. I will worship you. 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 I will worship. I will worship. Oh Lord, I will worship you. I will worship. Yeah. Jesus, I believe. Jesus, I believe. In the end. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all that I hear. You are here and I'm here. I've been waiting for moments like this. Have your way in this place. Holy Spirit, come do as you will. We are changed as you move in our midst. You are here. You are here in our midst. Oh Lord, I've been waiting for moments like this. In this place, Holy Spirit, come do as you will. Oh Lord, we are changed as you move in our midst. You are here. You are here among us, for we have gathered in your name. We can feel
your presence in this place. Oh, no, you are here. You are here among us. Among us, you are enthroned upon our praise. You are here to heal, here to heal, and here to save. Oh yeah, you are here in our need. I've been waiting for moments like this. Oh, Lord, have your way in this day. Holy Spirit, come do as you will. You are changed as you move in our midst. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, thank you, Jesus. To please you, Praise your name, Lord Lord, Jesus. is what I want to do. I give my life, my everything. I worship you, my King, and I will always love you, Lord. I worship you, I honor you, and glorify your name. And I will always love you, Lord. My everything, my all in all, I offer up to you. Oh Lord, you Lord, my precious Lord, wondrous King, I worship at your feet. I give to you my everything. Oh God, I stand to see. We love you. And I will always love you, Lord. I worship you, I honor you, I glorify your name. I will always love you, Lord. You're my everything, my all in all. I offer up to you, and I will always love you, Lord. I worship you, I honor you, I glorify your name. I always love you, Lord. You're my everything, my all in all. I offer up to you, oh Lord. Have your way in me. Created to be praised. You, Lord. Can reach it. You, my Lord. Who can
I've learned to trust in you. I'll walk with you, I do not fear. In Yes, Lord this Jesus. place, dreams are made. In this place where you are, carry us now. Carry me here in your arms of love. Draw me close to you. I wanna be where you are. Carry me. Carry me here in your arms of love. Draw me close to you. I wanna be where you carry me, you are my strength. I've learned to trust in you. And once again, I'm reaching out. In this place, dreams are made. In this place where you are, carry me here in your arms of love. Draw me close to you. I wanna be where you are. Carry me in your arms of love. Would you draw me close to you? I wanna be where you Yes, Lord. hide me now.
under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Yes, that's all. Find rest, my rest alone in Christ alone. No, His power, no, His power, yeah. In quietness and trust, when the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Oh, yeah. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, and I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power, His power, in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roll, and I will soar with you above the storm. Your Father, you are king above the flood, and I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. We will be still, and I will be still, know you are God. Yes, Lord. Just lift up your hands to God. Yes, oh God, Lord Jesus. Father God, in the name of Jesus, we just want to offer to you every word that you have given us. Amen, Lord Every Jesus. prayer that we have, Father God, offered at your feet, oh God. Thank you, Lord. Seal this with your spirit, seal this with Amen, your Lord. promises, seal Amen, this Lord. with your blood. And no one
no attacks of the enemy can snatch the Thank you, blessings Lord. of God to your people, oh God. And in the name of Jesus, we seal every prayer by the word that comes from heaven. And we declare, God, that blessings upon blessings will be received by your people. Grace upon grace will be received by your people. And we declare miracle to be upon each and every one. Embrace each and every one with the love from heaven. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God! Thank you. Hallelujah! Shout the shout of victory! Hallelujah! Hallelujah! Praise His name.